May nagtanong sa akin, Boss, magandang gabi. Isa po ako sa masugid yung taga-subaybay. Meron po akong problema, pero di ko po alam ang gagawin ko. Paano po ba? Ganito po kasi ang send sa akin galing email. Legit po ba to or pananakot lang? Di ko po alam ang gagawin ko. Pakitago na lang po ang identity ko. Salamat. Final warning. Civil case number for writ of execution. Expect the official COMO to issue your court order bench warrant at exactly 4 p.m. Wednesday, April 24, 2025. Today, together with the Sheriff's team, Barangay and PNP to issue a writ of preliminary attachment to garnish your real and personal property. Please be informed about your voluntary surrender to avoid commotion in your area. Coordination with attorney at 0 for details to avoid the full extent of the law. Office Incorporated, Credit and Collection at gmail.com. Legal Office, Mr. Loan Department. Office number Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. O yan, talaga naman. Nagdabaso ng writ of execution. Ayos. Tapos meron pang bench warrant. Talaga naman, aalamin ho natin kung may katotohanan ba to, no? Para po kahit papano, meron kayong ideya, no, kung paano nyo ho siya i-handle. Okay? So, sabi nyo nga po, no, na masugid ko kayong tagahanga, no, talagang tagahanga, no, kahit taga-subaybay lang ho, no. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay, no, sa aking mga videos. At sana nga po is nakakatulong, no, at may naidadagdag ako, no, sa inyong knowledge, no, with regards po sa pautang at paniningil. Okay? Tapos po sabi nyo nga meron kayong problema, tapos di nyo alam kung anong gagawin sa mga ganito, no? Tapos tinatanong nyo, may na-receive kayong email at tinatanong nyo kung legit ba to or pananakot lang. Okay? Kasi hindi nyo alam ang gagawin, no? At ito na ho yung mensahe, no? Sabi ho doon is final warning daw po. Ito dito nyo tandaan nyo to, yung final warning. Okay? Through email po ito, ha? Okay. So, ano po siya, collection agency. Actually, nalulungkot po ako, no, kasi ako'y maniningil, no, at may mga kabarkada, kaibigan, no, tsaka mga kumariho ako, na mga may-ari at nagpapatakbo po ng collection agency. Kaya lang, merong mga collection agency, no, na naliligaw po ng landas, no, kaya ako nalulungkot. Kasi isa ho ito, no, isa ho itong collection agency na to na hindi ko alam kung marunong ba talaga silang maningil, no? So ito natin, ang po niya may civil case number na raw kayo, no? At ito habang binabasa ko to, mukhang date yung yung civil case number, no? Kung tatansya, kung pagbabasihan ko tong mensahe na to, mukha siyang date, okay? Tapos for writ of execution daw. Okay. So, doon pa lang sa na yun, sa nakalagay na yun, duda na ho ako kasi bakit ho magkakaroon kayo ng writ of execution? Unang-una ho, meron ho ba silang naipanalong kaso sa inyo? May inatinan na ho ba kayong kaso sa kanila? Okay. Kumbaga, umattend na ho ba kayo ng small claims case na i-file po nila kung meron man? Kasi ang writ of execution po, inilalabas po yan, no? Kung kung meron na po silang naipanalong kaso, like for example, small claims, tapos meron kayong kasunduan at hindi ho natupad. So kung hindi ho natupad yung yung kasunduan na yon, yung pong naghabla at nanalo po doon sa kaso na yon, no, ay may karapatan po pumunta ulit o bumalik sa korte, no? Excuse me po, sa small claims court, para manghingi ng or para makapag-file sila ng writ of execution.
Ganun po ang proseso niyan. Hindi po pwede na ganyan. Na ala naman ho kayong, kumbaga, ala pa namang na-file na kaso o wala pang pagdinig, no, na kaso, may writ of execution agad. Wala hong ganun. Okay, kung sa legalidad po gagamitin natin, ha. Unang-una po sa lahat, disclaimer, hindi po ako abogado, maniningil po ako. No, meron po lang tayong experiences, no, sa pag-file ng small claims cases, no. Tapos syempre nagtatanong po tayo sa mga kaibigan, no, kumpare natin mga abogado at nagre-research po tayo. So itong mga sinasabi ko po sa inyo is base po sa aking experience. Okay? So ganun po 'yun yung sa writ of execution. Kaya nakakapagtaka bakit susulatan kayo through email na meron ng writ of execution. May case number. Yun ang nakakapagtaka eh. Di po ba? Kasi kaya nga writ of execution eh. Di po ba? I-execute yan ng sheriff. Kasi nga hindi ho natupad yung pangako. So magtataka ka bakit mag-i-email sila ng ganito. So wala akong katotohanan. Okay? So dito pa. Tapos meron dito expect yung COMO daw po, yung communication to issue a court order. Court order daw po, tapos bench warrant. So, ayun na ha. Medyo gumugulo na lalo kasi may writ of execution, tapos may bench warrant. So, pinaghahalo-halo nila. No? So, maliwanag na na walang alam sa paniningil tong collection agency na to. Okay? So, ang natin dyan kasi, pag sinabi ko kasing bench warrant, kuwari, ganun ulit, meron na hong na isang pangkaso, no? May kautusan na ang korte, no, na pumunta kayo, or di kaya, nandun kayo sa korte, meron kayo hindi sinunod, o may sinuway kayo. So, yun po, no, ang korte po ay mag-i-issue ng bench warrant, or ang judge po, mag-i-issue ng bench warrant. Pag hindi ko kayo tumupad or sumunod dun sa kautusan ng korte. Para dun po yung bench warrant. Ba't kailangan mo ng bench warrant? Meron naman na palang writ of execution. Di po ba? Yun ho ang dun nakakagulo, nagpapagulo ron di ba? Pinagsama-sama ho nila yung mga bench warrant, writ of execution. Tapos sabi nga ho daw, exactly 4 p.m. daw po Wednesday, April 24. Medyo late na ho talaga itong nabasa ko. No? Together daw po with the sheriff team, barangay at PNP, mag-i-issue na raw po ng writ of preliminary attachment to garnish real and personal property. Okay, bakit ho sila mag-garnish? Kagaya na sinabi ko kanina. Diba? Meron na ho pa silang naipanalong kaso. Nagkaroon ho ba kayo ng unawaan or pangako na magbabayad kayo sa ganitong petsa o ganitong halaga na hindi nasunod? Yun ho yung panahon para mag-issue ang korte ng ng writ of execution na i-execute ng sheriff. Okay? Tsaka ganito po yan. Kung meron man po, okay? Yung pong igagarnish, dadalhin mo sa korte yan at sila po ang magbebenta niyan. Okay, kung ano man po yung maging proceeds, yun po ang ibibigay dun sa nananalong lending. Hindi ho yung sila ang kukuha nun. Tsaka hindi sila kasama dyan, sheriff lang po. Ang dami-dami nilang gustong isama ng kamote. Di ba? So, ibig sabihin, baka hindi pa naka-experience to ng ng pagsasampa ng kasong small claims Wala ho talaga to. Tansya ko dito talagang puro pananakot lang. At nang nakakadismaya. Kasi collection agency yan. Okay? Ang collection agency, dapat yan ang forte mo, yung paniningil bakit parang walang alam? Di ba? Hindi ko nilalahat ng collection agency Kasi nga, sabi nga sa inyo, meron ho akong mga kaibigan at kumpare na may-ari at nagpapatakbo ng collection agency. Pero meron mangilan-ngilan po na mga collection agency na naliligaw ng landas. Isa na ho ito. Di ba? Hindi ko maintindihan ba't ganun Kasi kung collection agency ka, forte mo yan. Diba? Tsaka dapat may alam ka sa batas dahil ang kasama, kalimitang kasama ng collection agency is a law firm. Tsaka kasama minsan sa package nila yan Yung pagsasampa ng kaso, bakit ganyan? Parang, di ba? Parang wala talagang kalam-alam, di ba? Pasensya na parang bigla akong sinipon, nagbaraw yung Sorry po, no? So, tapos, ito pa isa,
no? Ang nakalagay dito, legal office. Tapos, sa baba, loan department. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ba't ganun eh? Oh. Title niya, legal office. Tapos, sa baba, loan department. Halatang halata na pananakot lamang. Di ba? Saan ako ang pakiusap ko lang dun sa mga collection agency. Kung kayo ho, tatanggap ng ganitong mga klase ng ayusin nyo naman. Kasi, nakakahiya kasi biruin nyo. 40 nyo dapat yan eh. Diba, yung paniningil. Tapos ganyan gagawin yung mga mensahe. Diba? Hindi nakakahiya, no, sa mga kapwa nyo maniningil. Yung kagaya ko. Diba? Kasi kung ako mismo makakabasa nito, makakatanggap nito, papawan lang talaga kita. Diba? Kasi, ang gulo eh, biruin mo merit of execution, merong court order ng bench warrant, di ba? Bakit? Di ba? Wala naman akong natatanggap na Kumbaga, wala pa naman tayong pagdinig sa kaso. Ba't mo ko bibigyan ng ganyan? Di ba? Tapos, eto pa. Ayan po, ha? Pagkatapos doon sa garnishment, sinasabi pa, voluntary surrender daw to avoid commotion. Bakit kayo susurrender? Di ba? Unang-una, wala naman na isang pangkaso. Tsaka, usaping small claims yan eh. Di ba? Bakit kailangan sumurrender? Di ba? Yun ho hindi ko maintindihan dito sa mga bugok na to eh. Collection agency sila, dapat alam nila yan. Bakit ganun ang nila? Meron pa silang inilagay na abogado rito. At may number pa nung abogado. 'Di ba? Tapos para daw ma-avoid yung full extent ng law. Diba? Kasi kung meron talagang warrant yan, hindi mo dapat sinasabi yan eh. 'Di ba? Napakabobo mong tao pag pinangalandakan mo yung warrant. 'Di ba? Dapat yan discreet eh. Kasi huhulihin mo nga eh. Oh. Sira ulo. Nakakaawa tong collection agency na to. 'Di ba? Nakakahiya dun sa hanap buhay na ganito. Kasi ako maniningil for 25 plus 26 years na. 'Di ba? Never ko hong ginawang panakot yang ganyan na merit of execution, may court order. May dadamputin, may kasama ko siya. Diba? Kasi ang paniningil, napakadali lang naman eh. Kausapin mo ng maayos yung kliyente. Diba? Magkaroon kayo ng tawag dito, ng payment arrangement. O, di, tapos na. Kasi lahat naman po dumadaan talaga sa agipitan eh. Di po ba? Ngayon, kung talagang i-impose mo yung policies and procedure ng inyong kumpanya, dapat yan may mga payment options, di ba? Dapat yan may mga payment arrangement, di ba? Na meron kayong i-offer, hindi yung kagaya niya na balagbagan. Nakakahiya pa, yung collection agency ka, ganyan ka makipag-coordinate doon sa kliyente mo. Di ba? So, doon po sa nagpadala ng katanungan na to, hindi ho ako naniniwala na kayang gawin to, diba? Wala hong writ of execution, wala hong bench warrant. Hindi nila kayang gawin yan. Kasi magkakaroon lamang po ulitin ko, kung merong existing na kaso na napanalunan sila. Wala naman eh. So, ano yung writ of execution? Para saan yung writ of execution tsaka yung bench warrant? Di po ba? So, wala hong katotohanan yan. Ang maipapayo ko po sa inyo is, paglaanan nyo po ng panahon. At kumbaga, ipag-ipunan, tapos tsaka nyo siya bayaran at itabi nyo yung inyong payment, yung inyong proof of payment para po ano man na mangyari, meron kayong sa kanila. May pipresenta sa kanila kung dumating yung panahon na na magpupunta sila o kung ano man ang gusto nilang mangyari. O ayan kamo, bayad na ako. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like
pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.